Kain muna tayong paella. Hey! Paano mag-intro? Hindi ko alam saan ako titingin. Kasi phone yung gamit ko. Pero yun nga. Highly requested video for my first ever video is makeup. Makeup tutorial. Naisip ko na bigyan ng twist. So I asked my family and friends to give me some questions that I can answer while I'm doing my makeup. Ano bang makeup gagawin ko? Siguro ano na lang yung mga daily, no? Nagpe-prep muna ako ng skin before doing my makeup. So kapag sa umaga, I usually use rose water for my face and then vitamin C and then sunscreen. I never forget to use sunscreen. Always use sunscreen. Dahil kakauwi ko lang din, mahirap mag-recreate kasi pag sa umaga. Nagtanggal lang ako ng makeup kanina and then I'm just gonna put it back again. Nag-moisturizer ako. Gamit ko tong Vani Cream. So now, dahil medyo okay naman na, naka-prep na yung skin natin. Gamitin natin itong e.l.f. Cooling Face Primer. Napaubos na siya. Meron naman na akong bago pero dahil hindi tayo mayaman, ubusin natin to. So, lalagay lang ako nito. Gusto ko tong ano na to. Para medyo dewy yung effect niya. At the same time, nagsistick yung makeup ko for much longer compared to when I'm not using a primer. Okay, yung tanong nga pala. So, first question. Meron tayo dito. Hindi ko na pangangalanan kung sino yung mga nagtanong. Basta thank you sa mga tanong ninyo. First question, anong namimiss mo sa Pinas na hindi mo nagawa sa Canada? To be honest, ang dami kong nagawa rin dito sa Canada na hindi ko pa nagawa sa Pinas. Pero I think yung pinaka namimiss ko sa Pinas is yung pag may swimming. Lalo kapag summer. Actually, pag sa Pinas, no, kahit anong araw, pwede ko mag-swimming. Kasi mainit. Ano yun, alam mo yun, kahit saan meron mga resort. Ganyan. Dito, hindi uso yung ganon. Kasi, syempre, nasa Alberta tayo. Bulubundukin dito. Hindi tayo malapit sa coast. Wait lang. Sorry, kumakain ko. Hindi talaga nakakain sa work na maayos. Okay, habang pinapatuyo, kaya mo siyang patuyuin ng onte. Ayun nga. Kaya miss ko sa Pinas, mga swimming. Lalo kapag kasama yung mga friends and family, ganyan. Magkayaan kayo. G, tara, biglaan, mag-swimming. Parang dito, kailangan planuhin mo ng maigi. Kasi nga, long drive usually. So, next. Kailan mo kaya kami papasyal dyan? Special mention. Ngayon, dalawin nyo kami. Okay, so next, wait lang. Usually, pag everyday ko, hindi ako sobrang heavy kasi, kalbaw pag sa work, buong araw kang naka-makeup, tapos magkukumig ka sa umaga, kukumig ka sa uwian. So yeah, normally, ito lang ginagamit ko. Itong L'Oreal Infallible 24-hour fresh wear, yung foundation and na powder nila. Tapos may kasama siyang sponge likod. Malinis yan. Hinugasan ko na yan, pero ginamit ko lang kasi ulit. Ayan, ito ang ginagamit ko. Pero for this video, I guess we can use another. Kaso kasi yung mga foundation ko dito, hindi ko shade. So, naghahalo ako ng mga at least 2 shades. Neutral ang shade ko. And wala masyadong neutrals shades dito. And pwede ko rin gamitin itong Pair With Me. Paghaluin ko sila ng dalawang shade. Light neutral and light ivory. Yung isa mas dark dun sa isa. Haluin ko muna. Gusto ko nasa kamay ko muna siya sa likod. Para maihalo ko sila. Otherwise, makalat. Ayan o, dito ko sila hinahalo. Meron ako actually yung palette, kaso tamad tayo today. Ayan. Ang ginagawa. Dito ako nagsastart sa sa labas, hindi sa loob.
kasi mas marami akong mga anik-anik sa labas. I mean, sa outer areas ng face ko. Yan, kasi hindi naman super, wala naman ako super kailangang takpan dito sa gitna. Para mukha pa rin siyang natural kapag kaharap mo yung taong kausap mo, di ba? Tapos, kukuha lang ako ng parang puff, ganon, na yung mga cushion. May nabili ako na yung sponge niya lang, yung puff niya lang. Okay, next question. How are you coping up sa homesickness and nahirapan ba you mag-adjust with the weather and all? To be honest, sobrang nahirapan ako na mag-adjust dito. Kasi dumating ako dito 2019, diba? Noong mga time na yon, fresh grad ako from the Philippines. Siyempre, yung mga kinagawian ko doon, lahat ng alam ko, doon, diba? Para doon sa environment na pinanggalingan ko. Pagdating ko dito, sobrang ibang-iba from the weather, from the lifestyle. Kahit pagko-commute mo, ibang-iba. There are some aspects sa pagtira dito na mas madali kumpara sa Pinas, pero I really had a hard time adjusting, especially sa weather. Every time ako nagpapalit ang season dito, nilalagnat ako. Matik na yan, naka-reserve na yung mga sick leaves ko sa work para sa mga change ng season. Normally, although hindi naman siya super lala na pang isang linggong absent. Pero at least, mga 1 or 2 days, lagi akong masama ang pakiramdam pag nagpapalit ng season. Kaya, expect ko na pagdating ng fall or ng winter, ay magkakasakit na naman ako. Kaya, ang dami ko nang iniinom na supplements, sa totoo lang. Kung gusto nyong malaman kung ano yung mga supplements na iniinom ko, comment down below. Wow! Pwede akong gumawa ng content kung paano ko ba alagaan ang sarili ko dito. When it comes to homesickness, usually, alam niyo, madalas akong ma-homesick dito. Kasi wala akong masyadong mga friends na, alam mo yun, kapag free time mo, pag malungkot ka, pwede mong puntahan, mga ganon. Yung pag bored ka, ayain mo lang somewhere. O doon dyan naman si Deng. I'm thankful for him. Kasi siya talaga yung, kumbaga, na-experience ko yung Canada through him. Siyempre, iba pa rin yung lalo na yung mga girlfriends ko sa Pinas. Alam nyo na kung sino kayong lahat. Sobrang miss na miss ko na kayo. Kasi sobrang, kung alam nyo lang, sobrang, kung gaano ka supportive mga girlfriends ko sa Pinas. One of the things I miss the most, like, kung ikukumpara mo yung Pinas at dito, is yung support system nga na nakukuha ko sa mga kaibigan ko. Sa mga girlfriends ko. Naman akong mga masyadong kaibigan lalaki dyan sa Pinas. Mostly puro babae mga kaibigan ko. And I really miss them so much. Kaya usually pag may free time ako, ganon. Or pag libreng-libre yon, kausap ko lang sila. Minsan ka video call, ganon. Hindi naman masyadong madami ata itong nilalagay ko, no? Paunti-unti lang naman. Yan. Ang dami pa nga natira, unti lang nagagamit ko eh. Kasi ayoko na masyadong cakey. Normally after kong magganto, nag-spray ako ng setting spray. Wait lang, tinitingnan ko lang yung mukha ko kasi medyo maputi pala, no? Setting spray. Ito gamit ko. Stay All Day ng e.l.f. Normally, iniiwasan ko yung mata ko pag nag-spray ako. Tapos, pag na-homesick ako, tumatawag lang ako sa Pinas. Mga kapatid ko din, tinatawagan ko, chinachat ko. Lagi ko silang kachat. Wait lang, kakain ulit ako. Lagi ko silang kachat. Lalo na si JC, na marunong na siya ngayon mag-messenger. Okay, next question muna tara. Anong favorite food mo dito sa Pinas? Hindi mo na nakakain dyan. Marami naman ding mga dito. Mga kainan na mga lutong Pilipino.
Yung mga mabibili ko sa mga specialty na groceries. Mga ganun dito, mga international. Pwede rin mga may mga restaurants din dito. Meron nga din dito mga Jollibee, mga ganun. Pero tingin ko, favorite food na namimiss ko dyan sa Pinas. May mga food na namimiss ko dyan mostly sa Pinas. Yung mga street food. Like yung mga authentic na street food na may kasamang hepa. Yun ang namimiss ko sa Pinas. Yung lalabas ka lang dyan sa kanto, may mabibilang ka na ng barbecue, mga boppies. Dati naalala ko yung mga date namin ng best friend ko, si Leng. After school, pupunta kami sa simbahan sa bayan para lang kumain ng mga boppies. Tawag namin dun is daga. Daga. Pero kasi dahil maliliit siya, pero hindi siya talaga daga. Yun lang yung tawag namin dun. Tsaka namimiss ko din yung syempre, luto ng papa ko. And then, luto ni Lola. Mga ganun. Na, syempre, yun. Talaga, hindi ko na natitikman dito. Hindi ko nakakain dito. Kaya pag uwi ko, pagluto nyo kami. Next, magpa-powder ako. Gamit ko tong Fit Me. Na sobrang tagal na sa akin. Hindi ko pa siya nauubusan ngayon. Kasi, unti-unti lang ginagamit ko. Hindi talaga ako super kapal mag-makeup kasi ang balat ko inaagnas kapag makapal ang aking Saka madali akong mag-breakout yung balat ko. Yun, kapag sobrang tagal kong naka-makeup tapos makapal pa, automatic yan. May tutubo na namang bago. So, dito lang ako naglalagay. Nakuha ko. Lalagay lang ako sa ilalim ng mata. Dito sa mga normally na nagki-crease. Ayun, medyo naman na siya, di ba? Para mas mukha siyang cohesive sa mukha ko. Ganun. Kasi ayoko nang sobra namang Gusto natin ng dewy, pero ayaw natin ng sobrang oily naman. May pasensya na kayo kung dito ako nakatingin at hindi dito. Kasi ito na yung ginagamit kong salamin. Nung sinabi ko na gagawa ako ng makeup tutorial, hindi naisip ng aking big brain kung paano setup ba gagawin ko. Ang daspot ko lang siyang sinet kanina. Sabi ko dito na lang ako magsalamin din, no? Normally, kapag may mga ako dyan, may mga butdig-butdig, may mga alagang, hindi na mag-concealer. Kasi nga pang lang naman to, yung mga subtle look. Gusto natin na hindi naman siya yung mukhang sinimento, di ba? Mga pang everyday, mga pang office, pang school, ganon. Okay, next. Ito, na lang to. Optional naman na lang. Which is contour. Konting contour lang. Ang gamit ko lang is eyebrow kit pa nga itong gamit ko. Pero anything will do. Basta may darker shade siya na Dito ko lang siya nilalagay. Para lang may may definition ng konti yung mukha natin. Diba? Dito lang, dito. Dito din. Sinusundan ko lang yung natural na ng mukha ko. Yung mga part na hollow. Sinusundan ko lang. Pwede rin dito. Diyan, dito, tsaka dyan. Diba? Lang siya. Minsan naglalagay din ako dito kasi masyadong na proud ang ating noo. Hindi natin kalimutan ito. Long. Dito ako naglalagay. Mostly sa dulo. And then dito sa connecting ng kilay. Yan. Pwede rin tayo mag-contour dito sa may bandang mata. Angat ko siya ng konti dyan. Kasi for this look, I'm not gonna be using any eyeshadow. Pwede rin naman. Diba, mga subtle lang na pink, mga ganon. Tingnan ko muna sa salamin. Magmukha tayong dyan. Yung character ng Tim Burton dyan, ha? Dahil naka-lashes tayo, ko lang siya. Brush ko lang. Ayan. Tsaka maganda pag ka na. Alam mo tawag dyan, it's called The Art of Being Low Maintenance
by being high maintenance. So, once in a while, magpapakilay ka, magpapapilik mata ka, diba? Para hindi mo na kailangang araw-araw gawin yun kapag nag-aayos ka, diba? In a way, nagiging low maintenance ka na rin for your everyday lifestyle. Kagaya ko, parang 30 minutes lang, gayak na ako sa umaga. Next, syempre, huwag natin kalimutan ng blush. Ito ang blush na aking gamit. Ito ang Intuit Sheer Matte Blush. Ito kasi yung perfect na pink sa mukha ko. Alam nyo ba? Itong blush na to, gamit ko pa yan sa Pinas. Nung graduate ako. How many years ago? 4 years ago. Yeah, ito ang kauna-unang pink na blush ko. Ito lang ang gamit kong blush brush. Ang technique dyan is to make sure na meron every area ng blush mo. Tapos, babawasan mo sa konti. Pwede rin na ganun mo na konti sa kamay mo. And then, pat motion. Ako, kailangan ko siyang i-focus sa gitna kasi na para medyo lumiit ng konti. Tignan yung mukha ko. Kasi ang aking face is pahaba, hindi siya pag ganun. So, kung mukha mo naman ay pag ganun, pwede mo siyang i-extend pataas para naman mag-shrink ng konti yung iyong face. Diba? Kailangan pat. Yun lang, ganun. Masyadong dragging motion. Ano ba? Pantay ba? Mamaya hindi ka. Pahiya ako dito. So, konti sa ilong. Konti lang. Pwede rin sa baba. Pwede rin dito. Yung mga tira-tira lang. Next question. What do you do when you have a lot of free time? Sa totoo lang, wala akong masyadong free time dito. Wala akong masyadong free time dito. Well, pag weekends, talagang I make sure, I see to it na meron akong free time para sa ibang bagay. Normally, para sa jowa, di ba? Para sa family, ganon. Pag lakwat-lakwat siya. Ngayong weekend nga, nagluto nga ako nitong paella. Na-stress ako kasi ang dami ng kanin pala. Pag may free time ako minsan, matawag ako sa Pinas. Ayun, malabas-labas. Pwede naman. Ganda ng TikTok. Mga ganon. Social media. Video kayo dito sa bahay. Okay. Alam ko, mayroon na tayong kilay. Pero, hindi ako naglinis ng kilay. Pero, feel lang natin onte. Yan. Diba? Last question. Malapit na rin tayo matapos sa ating everyday look. Advice for upcoming college students. Alam nyo, sa totoo lang, alam ko, minsan mahirap i-balance ang student life, personal life. Lalo na pag nasa college ka, lalo na dyan sa Pinas kasi commute, ang daming mga subjects na unnecessary. So, kaya may mga kagrupo ka na pabuhat, na nakaka-stress. At the same time, syempre, pag uwi mo sa bahay, hindi mo may iwasan, may mga chores ka sa bahay. Mga kailangan ka asikasuhin outside school. So, just make sure na, ang advice ko is make sure na get proper rest. Lalo na pag wala kayong pasok. Hindi ko sinabing magtamad-tamad kayo every time na wala kayong pasok. Pero make sure na, mabawi nyo man lang yung tulog nyo ng konti, ganyan. Ako kasi hindi ko na-experience na na gumimik masyado sa Pinas. Sasama ako sa mga kaibigan ko sa inuman. Oh my God, nakakaya. Pero, mamumulutan lang ako. Pero to be honest, kasi nga, ang dayo ng school ko sa bahay. Yun ang pinoproblema ko lagi. Paano ako uuwi kung iinom ako, diba? Baka hindi na ako makauwi. Diba? Yun ang main problem ko noon. Kaya, buti na lang kami ng barkada ko ng college. Every time na matatapos yung SEM, ganun, magre-rent kami ng Airbnb or some place to stay. We have some place to stay. So, doon kami inom, doon kami matutulog. We make sure na may matutuluyan kami. Like, hindi namin kailangan umuwi. Kasi, delikado, di ba, lalo na dyan sa Pinas. Puro pa kami mga babae nun. Never naman ako nakipag-inuman sa mga lalaki. Hindi ko na-experience yun.
Although wala naman sinasabing mali yun. Pero yun, hindi ko nga na-experience yun. Kasi nga, puro babae mga kaibigan ko. Ano bang, wait lang, ano bang, iniisip ko, ano bang lipstick gagamitin ko? Itong L'Oreal. Nature's Blush. Shade 840. Gusto ko to, kasi ganyan yung shade niya, oh. Parang brick yung color. Diba? Parang iba yung kulay sa camera. Basta para siyang brick color. Nalagay lang ako ng konti. Pero yun, advice ko nga din na have fun. Make sure na may fun pa rin kayo sa buhay habang nag-i-school. Kasi minsan lang kayo bata. Minsan lang yung youth na tinatawag natin. And pagtanda natin, pag after ng school natin, puro work na lang gagawin natin most of the time. Siyempre, kailangan kumita ng pera. Ngayon kapag kumikita ka na ng pera, mas marami ka ng financial responsibilities, 'di ba? Kaya habang may time, sulitin. Hindi ko naman sinabi nagmastos na gumastos. Pero, yun nga, make time for yourself, for your well-being, for your mental health. Kahit man lang magkaroon ka ng mental health day for yourself, 'di ba? Kasi nga, stressful mag-aaral. Eh, ako din dito. Mag-work ako tapos mag-aaral pa ako. Kaya I make sure na nagdi-distress ako after a really long day. Tsaka nagsiset ako talaga ng bedtime ko. When it comes to studying, siguro ang advice ko lang is to find your study style na effective sa inyo. Kasi iba-iba naman tayo ng learning style. Ako dati, actually hanggang ngayon, talagang sulat yung akin. Mas natatandaan ko kapag nagsusulat ako. Unlike kapag yung yung piniprint ko lang yung readings namin, tapos babasahin ko. Ako talagang sinusulat ko per note. Kaya meron ako, ayan, kung makikita niyo yung binder sa likod, ito, ayan nandyan lahat ng notes ko. Kasi nga, mas naaalala ko siya, mas naiintindihan ko siya kapag sinusulat ko siya. Habang sinusulat ko siya, doon ko siya in-explain sa sarili ko, doon siya in-internalize ng aking big brain. Diba, mas mukha na tayong fresh ngayon. Tapos sa ba itong makeup na to? Parang may kulang, no? Kaso kasi yun nga ang goal natin eh, parang everyday look lang, no? Eh, tapos na rin yung tapos na rin yung questions. Tapos na rin yung question. Yun lang naman so far. Kung may mga tanong pa kayo, pwede naman, gawa pa tayo ng next video. And this is our final look. Naka-ano lang ako. Sige, sabihin natin. Ayusin natin yung hair. Baka may nagbago. May nagbago ba? Mas mukha bang mas mukha ba siyang presentable? Mas mukha ba siyang maganda? Yan, tumatawag na yung jowa ko. Sige na, bye-bye.